Hey guys, welcome back once again. Advice for today's is si Jesus ang pintuan ng mga tupa. Ganito po yan Si Jesus Christ, kung di po dahil sa kanya, kumbaga, pag nanalig na ng palataya tayo sa ating Diyos anak na si Jesus Christ, siya kasi ang daan Siya ang katotohanan, ang daan. Siya ang katotohanan, ang buhay at ang daan patungo sa Diyos Ama. So kapag sinasamba natin ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, lahat tayong mga tupa, mga tao, ay meaning stupa, mga tao yan, at si Jesus ang ating pastor. So kapag nagpa-follow tayo kay Jesus at sumasamba at nananalig tayo sa Kanya, tsak na tsak ang kaligtasan natin dito sa lupa. Kasi siya po ang bukod tanging anak, isang anak ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Binigay na po sa Kanya lahat ang kapangyarihan para mamuno dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe. At sa kabilang buhay, sinacrifice niya po ang buhay niya, inalay niya para lahat ng mga sumpa o tanikwala ay maputol na po para malapit tayo makakausap natin ang ating Diyos amang buhay na nasa langit. Dahil po sa pamamagitan ng ating Diyos anak, napapalapit tayo sa Diyos Ama. Kapag nananalig tayo sa kanyang anak, parang siya na rin po ang ating sinasamba at nananalig at naniniwala. Kasi nga, siya pa kanya po dapat tayo manalig kay Jesus Christ. Siya po ang daan, ang katotohanan, ang buhay at ang daan. Kapag marunong tayo at kilala natin ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo sa impyerno. Pero pag hindi mo kilala ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, ay tsak na tsak punta mo sa impyerno. Kailangan po nating manalig sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Siya lang po ang makakapagligtas sa atin kasi tinapos niya na po ang pag-aalay niya ng buhay. Is because sinabi niya na finish, is done, is natupad na lahat ng mga pinag-uutos sa kanya ng Ama. Once na kasi natupad niya yun, nagawa niya na yun lahat, tapos na. Ang gagawin lang natin mga tao ay magbago. Wag na tayo patuloy na gumawa ng masama para sa kapwa-tao natin. Ang gagawin lang natin puro kabutihan para pare-pare tayong makapunta sa kalangitan na kasama ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Siyempre kapag kinikilala mo na ang ating Diyos anak na si Jesus Christ, siyempre makakapunta na tayo sa Ama, sa Diyos Ama, sa kanyang Ama, sa makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga ng Diyos Ama na kilalanin niyo muna ang aking anak bago niyo ako makita o mapuntahan o bago kayo makapunta sa aking paraiso o aking kaharian. Dadaan muna kayong lahat sa aking anak na naghisag na si Jesus Christ. Kaya tayo mga tupa, mga tao, ang daan lang po papunta sa Diyos Ama. Lagi tayo nagnanalangin sa ating Diyos Ama, pero hindi naman natin kinikilala ang kanyang anak, ay wala rin. Useful din po yung mga pananalig natin. Kailangan din po natin kilalanin ang kanyang anak. Lahat ng pasasalamat, tagumpay natin sa buhay, ialay natin sa kanya nag-iisang anak na si Jesus Christ. Tsak na tsak at gagawin at papatnubayan tayo ng kanyang anak na si Jesus Christ. Ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ang nagligtas na sa atin, ang tumubos na sa ating mga kasalanan. Ang gagawin lang natin, pagsisihan lahat ng mga kasalanan at wag na tong balikan. Once nagbago ka na, ay wag na tong balikan, patalikuran na natin lahat ng mga kasalanan gawa natin at maging mabuting tao. Mag-isip lang po tayo na ikabubuti ng kapwa-tao natin para mapabuti lahat tayo. Magtulungan, magmahalan, magrespetuhan po tayo dito sa ibabaw ng lupa o mundo kasama ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Manalig manampalataya tayo para makapunta tayo sa nag-iisa nating Diyos amang buhay na nasa langit. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay malapit na tayo sa kanya. Nakakausap na natin ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Basta kilalanin mo lang ang kanyang anak na si Jesus, si Jesus Christ. Diba kapag nagko-cross sign tayo at nagpapasalamat laging in the name of Jesus Christ. Amen. Kasi nga, yun nga po yun dahil po sa kanyang anak. Kaya po, ganun po ang nangyayari. Kaya ikaw habang maaga pa, habang may panahon pa, magbago ka na ng iyong landas. Pero yan, sambahin natin nag-isa niyang anak na si Jesus Christ. Amen. Kaya hanggang dito lang po ako nag-advise. Ingat ang lahat and God bless.